Sa araw pong ito ay pwede kong tawaging araw ng mga balo. Dahil ang ating pong pangunahing karakter sa ating unang pagbasa ay isang babaeng balo na taga Sarepta. At ito rin pong banal na ebanghelyo ay tungkol pa rin po sa isang balo. Pero meron po silang common element. Ito po ay ang pagbibigay. Tamang-tama po. We are celebrating 500 years of Christianity. At ang pinakang tema, we are gifted to give. At ang katanungan, bakit kailangan nating magbigay? Sabi ko nga po doon sa TikTok, ay, number one reason is because God expects you and I to be generous. Bakit? Sabagat generous ang Panginoon. Lahat ng nasa atin galing sa Kanya. Bakit hindi tayo dapat magbigay? Sabi nga sa 2 Corinthians verse 8, chapter 8, verse 8, we know the generous act of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, for our sake He became poor, so that in His poverty, we may become rich. Kahit na ang Panginoon napakayaman ay siya'y nagpakahirap upang sa Kanyang kahirapan, tayo'y maging mayaman sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, bakit tayo kinakailangang maging mapagbigay? Yes, we are not equal in talents, treasure, and giving up our time. Hindi tayo pare-parehong mayaman, hindi tayo pare-parehong available, hindi tayo pare-parehong talented, but we can give our best time. We can give our best effort, best talents, and best treasures. Pangatlo, ang pagbibigay po is the best medicine to remedy our greediness. Alam po ninyo, kapag tayo ay nagbibigay, bumabait po tayo. Tayo po ay nagiging mababa ang loob. Tayo po ay nagiging hindi makasarili. At tayo po ay tumitingin sa pangangailangan ng ating kapwa. Consistent financial giving will give us a better personality, a better person, better parents, better priests, better children of God. At pang-apat, giving makes us like good and generous God. Makikita po natin na ang Panginoon ay walang ginawa kundi magbigay ng bigay ng bigay ng bigay. Anong nasa sa iyo na hindi galing sa Diyos? Pera mo? Katalinuhan mo? Material na bagay? Asawa mo? Anak mo? Lahat ay galing sa Diyos maliban sa kasalanan. At kung galing sa Diyos ang lahat, then it is nice that we imitate God's generosity, ang Kanyang pagbibigay. At sa kahuli-hulihan, ibinigay niya ang Kanyang anak na si Jesucristo upang tayo magkameron ng panibagong buhay. Ikalima, it is blessed to give. Masarap magbigay. Alam po niyo yung mga taong sakim, yung kabig ng kabig. Ayan po, pati arthritis kakabiginin yan. Pati lahat ng karamdaman kakabigin yan. Pero yung mga taong marunong magbigay, sila po ay maging maligaya. Because when you give, there is an amount of happiness, fulfillment, contentment that must be given to you. Akala ng tao ang kaligayahan lang ay magkaroon. Subukan mo magbigay. Yung galing sa puso. Pag hindi pinagpala ka ng Panginoon, kung hindi mararanasan mo ang kaligayahang hindi kayang ibigay ng mundo, material na bagay, kung hindi ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, sa ating banal na ebanghelyo ay nakita po natin
ang pagbibigay. Magandang halimbawa ng pagbibigay. Unang-una po ay yung balo sa Sarepta. Senaryo, tagutom. Isa na lang pong kainan ng balo. Isang patak na langis, karampot na harina, na tamang-tama lamang para sa kanilang huling hapunan. Biglang dumating ang propeta Elias, pwede po bang ipagluto niyo ako ng tinapay? At sabi ng babae sa Sarepta, alam ng Diyos na ito na ang kahuli-hulihan naming harina, kahuli-hulihan ng langis. At pagkatapos naming kainin, pwede na kaming mamatay. Pero dahil sa sinabi ninyo, naniniwala ako sa sinabi ninyong hindi mauubos ang harina, hindi mauubos ang langis. Kaya naman, yun nga po ang nangyari. Pinagluto niya sa propeta Elias at pagkatapos niyang maipagluto, dumami ang harina, dumami ang langis at hindi naubos. The magic of healing. Mga kapatid, sa banal na ebanghelyo, gayon din po ang tema. Nakita ng Panginoon na lumalapit sa templo yung mga mayayaman na naguhulog ng libo-libong pera. At yung iba nga ay tseke pa. Pero hindi doon natouch ang Panginoon. Nakita niya ang isang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Katumbas po'y 1 sin. Anong ginawa ng babae? Ibinigay niya yung kahuli-hulihang pera niya. At pinuri ng Panginoon ang babae. Sapagkat pwedeng-pwede niyang sabihin, hindi na ako maghuhulog. Kasi mahirap naman ako eh. Yung mga mayayaman yan. Pero ako, mahirap ako. Exempted na ako. Pwede rin naman ang alibay na ganito. 1 for me, 1 for the Lord. Ayun. 1 kusing para sa akin, 1 kusing para sa Panginoon. Hating kapatid, ika. Pero anong ginawa nung babaeng balo? Ibinigay niya ang kanyang buong buhay. Ibinigay niya ang kanyang ngayon, ibinigay niya ang pangkinabukasan, ibinigay niya ang buong buhay para sa Panginoon. Kaya makikita po natin ang 2 uri ng pagbibigay. Isang pagbibigay na galing sa kasobrahan, hindi iindahin. Pero yung pangalawa ay yung pagbibigay ng buong buhay. At ito po, she made the biggest financial transaction in the world. Not in the World Bank, but in the eyes of God. Ibinigay niya ang lahat. Sabagat ang tinitingnan ng Diyos, hindi kung gaano kalaki ang binigay mo, kung hindi gaano kalaking pag-ibig at sakripisyo ang iyong naibigay sa pamagitan ng iyong pagbibigay. Hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano kalaking halaga ang iyong binigay, kundi gaano ang iyong itinira sa iyong sarili. Yung mga mayayaman, kapirangot na kapirangot, 1 kurot lang siguro doon sa kanilang kayamanan. Doon sa babaeng balo, buong kayamanan, buong buhay, ibinigay ng babaeng balo. Mga kapatid, isa pong pagninilay ang nais kong ipukol sa inyo. Kayo po, paano kayo nagbibigay? Paano kayo nagbibigay sa Panginoon? Kanta yung choir, kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. Sisid yung
ang aming kalayaan, ang aming kalooban. Kukunin yung pinakamaliit. Yan, sa iyo, Panginoon. Habang tayo po ay nagbibigay, itanong mo sa iyong sarili, yung bang ibinigay mo kay Lord? Katumbas ng napakaraming mga pagpapalang ibinigay sa iyo? Kaya ba nating tumbasan? Of course, hindi. Pero yung ibinibigay ba natin, may kalakip bang sakripisyo? May kalakip bang pag-ibig? Kaya napakaganda po, ang tunay pong pagbibigay, yung nasasaktan ka. Malapit na naman ang Pasko. Nariyan na naman yung mga magkakakaroling. Yung mga nagkaroling, pagka hindi ka nagbigay, iba yung kakantahin. Pag di kayo bigay, sunog inyo bahay, madaling araw, bagong taon ay wala ng bahay. Ay nako, ay delikado po naman yon. Pero napakaganda po na tayo ay magbigay. Kasi meron pong mga nagbibigay, pero sabihin po natin, paano ba tayo nagbibigay doon sa mga may kalamidad? Manikang pugot ang ulo, abay nanakot ka pag gabi ng lagim. Nagbigay ka na, pugot pa ang ulo. Nagbigay ka ng sapatos, abay pwede nang makamatay, ay dahil lumang-luma na. Meron akong pinuntahan dati po na talagang binigyan yung mga aita. Naku po, ang mga ibinigay po ay abay sa kainitan ay nakita ko po yung mga bata, yung mga nakabarong. Yun ang bigay, mga nakabarong. At pagkatapos, naka-short at naka-tsinelas, para mga Konstantino at mga Konstantina. Ay muntik na ako makimatay dun sa nakita kong ibinigay kay Lola. Aba, yung binigay kay Lola, trahe de boda na hindi na nagagamit. Kasi yun po ang ibinibigay natin. Yung hindi na natin nagagamit, yung hindi na natin mapapakinabangan, yun po ang ating ibinibigay. Mga kapatid, subukan po nating magbigay na tayo nasasaktan. Let me just give you an example. Sa amin po sa seminaryo, nung ako po ay assigned pa sa Mount Carmel Seminary sa Sariaya, tuwing Friday po kami may Fridays visitor, mga pulubi. Lagi na lang po ako nagbibigay doon ng mga pantalong wasak ang puwet, t-shirt na butas ang kilikili. Ay naalaala ko po yung istorya ni Cardinal Vidal. Doon din po sa seminaryong yon, na lagi na lang daw siya nagbibigay ng mga rejects. Sabi niya ngayon, Panginoon, pipikit ako. At kung anong makuha ko, yun ang ibibigay ko sa pulubi. Abay, ang nakuha niya yung kanyang paboritong polo, na bagong-bago pa. Sabi daw ni Cardinal Vidal, sumalangit na ang kaluluwa, ay, wag naman po ito, Lord. Ito naman po yung pinakamaganda kong polo. Pero, sabi niya, hindi yata yun ang tunay na pagbibigay na pinipili. Kaya ibinigay po niya yung polo. Sabi ko, challenging, gayon din kaya ang gawin ko. Pumikit din po ako. Kumapa ako sa aking lalagyan ng damit. At ang nakuha ko po, pantalon. 1994. Pantalong 501 Levi's. Na napakaganda ang hapit sa akin. Tamang-tama. Sabi ko, Lord, para ako si Cardinal Vidal, wag naman po ito. Ito na po ang pinakamaganda kong pantalon. Pero, umalingaw-ngaw ang banal na ebanghelyo. Kung magbibigay ka, dapat nasasaktan. Kaya, binigay ko po yung 501 doon sa pulubi. Mangiyak-ngiyak ako. At sabi ko, eto po. At sabi ng pulubi, wow, 501. Pati pulubi, alam ang 501. At sabi, kabago-bago pa ho yung binili kong iyon. Nung unang panahon po, noong 1994, ang 800 pesos, ang katumbas ngayon ay libo-libo na. Alam po nyo, isang linggo po akong hindi makatulog at para akong nilalagnat. Para akong nagka-COVID.
Pero makaraan po ang isang linggo, ang sarap na po ng tulog ko sapagkat natuto akong tunay na magbigay. Kapatid, yun po siguro ang tunay na kahulugan ng pagbibigay. Yung bang nasasaktan ka? Sabi, magbigay ka at tatanggap ka. Matthew 6 verse 37, nang siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Malakay 3:10, magbigay ka at pag hindi ko binuksan ang durungawan ng kalangitan. Subukan po nating magbigay. Yung bang damang-dama mong nasasaktan ka at mararamdaman mo ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Kasi meron daw pong 4 na uri ng pagbibigay. Unang uri ng pagbibigay, pagbibigay na may hinanakit at napipilitan lang. Naalaala po niyo yung pelikulang The Ghost? Si Whoopi Goldberg na merong $5 million, ibinibigay niya dun sa madre, nakikipaghigitan siya. Kasi ayaw niya talagang ibigay. Napilitan lang siyang ibigay. Dahil sabi ng multo, ibigay yung 5 million. Mga kapatid, sino po sa atin yung nagbibigay na napipilitan lang? Sumimba ka nga, panay naman ang tingin mo sa relo. Ay, haba ng sermon ng pare, ginanahan. Nagbigay ka nga, sabi sa akin nung Father, yung ubas pong kinakain ninyo ay, ano po yan, 500 pesos po yan. Aba, ay Diyos ko, ay tinatakal pala yung pagkain ko rito. At Father, yung steak po na kinakain po ninyo, imported po yan, galing po yung New Zealand. Yan po ay siguro ay pagka sa steakhouse, eh baka po mga 3,000 po yan. Abay, binibilang pala yung bawat kagat ko. Ay, nagbigay ka pa. Kailangan ng pagbibigay, walang hinanakit. Hindi napipilitan. Pangalawang uri ng pagbibigay, pagbibigay ng dala ng tungkulin, obligasyon. Ayun, lahat sila nagbigay na eh. Ako na lang hindi nagbibigay. So ako rin magbibigay. Tungkulin, obligasyon. Pangatlong uri ng pagbibigay, kaway, bigay. Ito po ang ginagawa ng mga politiko ngayon. Bigay, kaway. Bigay, tarpulin. Ay, mag-iingat sila dahil baka sila ay ma-forever na tarpulin, ha? Ay, delikado yon. Pero yung pagbibigay na kumakaway, pagbibigay na may photo ops, pagbibigay na may kapalit, pagbibigay na sabihin nating merong request. Mga kapatid, ang ika-4 na pagbibigay, naalala ko tuloy, nagmisa ako sa Mega Mall. Meron pong sa koleksyon, dumaan yung nagpapakolekta. Naglabas. Nakita ko, dahan-dahan eh. Kinuha sa wallet. Dahan-dahan, slow motion. Pak! 1,000. Pagdaan nung inihulog, sabi niya, ing, 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 ing. Slow motion. Sabi ng mga tao, wow, 1,000. Sabi ko rin, wow, 1,000. Boundary na. Ayun. Dahan-dahan, it's your time na pagbibigay. Mga kapatid, ika-4 na pagbibigay ay ang pagbibigay ng may pagpapasalamat. Sino po sa atin na nagbibigay na nagpapasalamat pa? Hindi napipilitan, hindi pakitang tao, hindi dahil sa tungkulin, kundi, Panginoon, nagpapasalamat po ako sa mga biyayang binigay niyo sa akin, kaya heto po ay bibigay ko sa inyo. Katumbas ng aking pag-ibig, katumbas ng aking pananampalataya. Sino po ba ang modelo ng pagbibigay? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa banal na Eucharistia, ang kanyang katawan at dugo, upang tayong lahat magkameron ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, pakitaas nga po ang inyong mga kamay. Tingnan natin ang inyong mga kamay. 2 kamay. Ayan. Tingnan nyo,
Pakitaas ang kamay, isa lang. Kasi ayaw nating magbigay ng ano. Dalawang kamay, pagtataas. Dalawa po, Nay. Dalawa. Yan. Taas po kayo. Close. Close po. Open ng close. Open. Close. Open ng close. Yung mahigpit. Ano kong pakiramdam ng mahigpit? Ha? Mabigat. Galit po kayo. Mabigat. Masakit. Ngayon, buksan nyo. How do you feel? Ngayon po, igalaw nyo. Yan. Ang sarap. Ganun po ang karanasan ng pagbibigay. Kapag ikaw ay sakim, ayan, para kang boksingero. O ayan. Yung dugo mo, hindi daloy. Pero yung pangalawa po'y karatista. Ang sarap. It is blessed to give than to receive. Kaya ngayong araw na ito sa misang ito, itanong natin sa iyong sarili, ano nang naibigay mo sa Panginoon? What have you given to the Lord? Si Lord walang ginawa kundi magbigay ng magbigay na magbigay sa iyo. Bakit hindi naman tayo ang magbigay? Subukan natin. Marami akong narinig, Father, ano po ang inyong papasko? Nag-iipon na nga ako. Bakit hindi nyo baliktarin? Father, nag-iipon na ako ng papasko sa iyo. Bakit hindi na tayo naman ang magbigay? Dahil si Lord, todo bigay, bigay na bigay, ikaw, ayaw bigay. Kaya sa araw pong ito, sa misa pong ito, ibigay natin sa Diyos ang buo, puso, isip, kalooban, at ang ating buhay upang maranasan natin tunay na kaligayahan. Because there is miracle in giving. There is joy in giving. At kung gusto nating lumigaya ang ating buhay. Gusto ba niyong lumigaya ang inyong buhay? Kung gusto niyong lumigaya ang inyong buhay, hanapin niyo si Kristo at ibigin niyong tunay. Ikaw ay maglingkod at ibigay yung sarili sa iyong kapwa. Sige ka, puso mo'y mabibiyak pagkat dulot ng mundo'y luha lang at pag-iyak. At ang buhay ay tunay na pagbibigay. Amen.